Edukasyon ang isa sa pinakamahalagang yaman ng isang individual. Ito ay pagkakaroon ng karunungan na hindi kayang tapatan ng kahit na anong karangyaan. Yan ang ibinabahagi sa komunidad ni Nanay Teresita Ramilo, isang private school owner. Sa kanilang eskwelahan, makakapag-aral ang mga kabataan na hindi nagbabayad ng mahal. Meron ding mga pwedeng maging scholar. Pinut up namin yung school is to help the children. Kilalanin pa natin si Nanay Teresita at alamin ang halaga ng edukasyon para sa kanya. Dito lamang sa Kwentong Kabarangay. Magandang umaga! Kasama natin ngayon si Ma'am Teresita at si Sir Joel. Good morning! Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na sa mga viewers niyo. Yes! Magandang umaga po. Morning po. Yan. So, umpisahan na natin. Nako, itong inyong paaralan. Bakit ito nyo naisipan? Ito po ba talaga ay kumbaga pangarap nyo na itayo? Actually, nung namatay ang mga parent ko, dahil teacher by profession kami, so iniwanan niya kami ng isang property. So doon namin naisipan na magtayo ng eskwelahan. Wow! At anong taon po ito nung nagtayo kayo? 2013. Wow, 11 years ago. Yes. Matagal na. Matagal na. Tapos ano ang ino-offer niyo po? Primero ng mga preschool lang. Preschool. Opo, preschool. Tapos, mula doon, dumami ng dumami. Paano siya naging okay? Actually, after 1 year, nagulat kami, nadagdagan na siya. So, nadagdagan na rin ang level. Correct. At dahil doon, hindi lang po dahil ginawa nilang negosyo ito, kundi meron din kayong parang ginagawang project na dapat mura, dapat meron kayong scholar. Pakikwento naman sa amin. Yes po. Since both of us are athletic scholarship, so ang ginawa namin, nag-offer kami ngayon ng athletic scholarship, free tuition doon sa aming mga football players. Because yung husband ko nga is into a developmental sports, so yun ang kanyang advocacy. Sir, sa ganitong klase ng advokasya na meron kayo, ano yung parang nakikita nyo na parang pwedeng mapakinabangan ng mga kababayan natin, lalo na ng mga kabataan? Well, yung naman, para sa akin, tungkol dun sa sports, para makapag-aral yung isang bata sa school, mag-involve siya sa sports. Ayun! So may emphasis, mayroong pagtutok sa academics. Correct. May pagtutok din sa kalinangan ng kanilang kalusugan, sa sports. Saan po, ano po mga areas sa mga tinututok? Paano po ba, ito po marami po nangangarap na magkaroon ng ganitong preschool, eskwelahan, paaralan. Paano po mag-upisa? Kailangan po talaga hard work. Kailangan talaga... May education background po ba dapat? Kailangan. Para mas maintindihan mo yung mga ilalatag mong mga curriculum na binigay ng DepEd, yung mga add-ons mo. Kailangan talaga meron kang... anong tawag dyan? Meron kang knowledge about that. Correct. Para mas maibigay ng maayos. Pagdating naman sa mga scholars, gusto kong malaman, Ma'am Teresita, gaano karaming scholars at paano nyo pinipili ang mga scholars ng eskwelahan nyo? Actually, sa athletic scholarship, meron kaming tryouts. And then, yun nga, yung husband ko yung namimili dito. No? Basta ang bata ay kailangan, ito yung mga, ang priority namin, ito yung mga cannot afford to go to a private school. So, sila po yung mga estudyante talaga na binibigyan namin ng priority. Okay. So, mga kabarangay, kumbaga ano ba ang unique sa paaralan ni na Ma'am Teresita? Mura ang matrikula. Paano nyo po na-achieve na makapag-offer ng murang pang matrikula? Actually, we balance everything, no? So, sinisigurado lang namin na naibibigay namin yung mga salary ng teachers. At the same time, yung add-on na mga curriculums na dinadagdag namin sa school, yung mga, yung mga equipment, yun po. So, hindi kami, kumbaga, we don't want to give more, add-ons dun sa tuition para ma-afford ng kahit na yung mga simpleng mamamayan. Correct. At saan po nag-excel ang inyong eskwelahan na suheto, na subject? Actually, sa math, we focus on math. Opo. Since, numbers, math, opo. Doon po. Actually,
sinasali namin sila sa mga international competition, the IVMO, no? Nag-gold naman po sila. Nag-offer din sila ng scholarship sa gusto mag-excel sa football. Tama po ba, sir? Tama, si sir yung nag-ano po. doon. Karamihan po ba taga rito or merong mga dumatayo mula sa ibang lugar? Well, nakapokus kami ngayon sa mga taga-Kainta lang. Taga-Kainta. Mga taga-kabarangay. Yung mga bata na nasa public school na gusto mag-aral, pwede namin kunin. Basta marunong. Yan lang po. And then, napili po natin football players. Anything in particular, bakit po football players ang doon tayo nakatutok? Tina-target. Opo. Kasi marami Kasi magagaling po, sa Kainta. Because both of us are, kasi ang background namin, pareho kami UAAP players before. Athletic, yung double AP players kay football. Especially my husband, talagang siya yung sa galing. FEU before. Husay. Ang galing nyo, sir, Oo na ngayon naman. Thank you. pinabahagi mo, pinapasa mo. Doon ka dalubhasa eh. Siyempre, yun nga lang may tuturo mo. At gusto ko Nay. malaman mula sa iyo, sir, ano ang future ng football sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan Coach pa ngayon? rin si Sir Joel. Correct, Coach pa rin. correct. Well, ito yung isang way para makapag-aral yung bata ng libre. Kasi magagamit nila to sa maraming school na nagbibigay ng scholarship. Na football ang po, yes. sport. Opo. Galing mo rin at nakita natin yun. Sugoy. Yes, my friend. Gaano po ba kahalaga na makapag-aral at makapagtapos ang isang bata? Maaari niyo po bang ulit-ulitin sa ating mga nanonood, mga tagapakinig? Actually, napakahalaga na makapagtapos ang isang bata. Oo. Sabi nga ng nanay ko, ito ang isang bagay na hindi mananakaw or mawawala sa iyo. Correct. No? At ito rin ang kanilang, kumbaga, malaking maitutulong sa kanila in the future. So, napakahalaga po talaga na makapagtapos ang isang estudyante. Tsaka gaano rin kahalaga na, halimbawa, pag nagtatayo ka ng business, parang meron ka rin pakialam or may malasakit ka sa mga kababayan mo at sa mga maliliit nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yes, tama po yun, no? Yun po rin isa sa advocacy namin. Nung tinayo namin ng eskwelahan, hindi lang po ito isang negosyo, kundi upang makatulong sa ating mga kababayan na gusto makapag-aral at maibigay namin ang tamang serbisyo. Correct. Last na lang po, Ma'am Teresita, Sir Joel. Meron ba kayong plano mag-diversify, magpatayo sa ibang branch? At ano pong mensahe niyo po sa ating mga mag-aaral? Actually, meron naman. Actually, ngayon, meron isa sa Taguig banda. Pero collaboration sa aking pinsan ko. No? And then sa mensahe ko naman sa mga estudyante, basta kailangan may sipag, tiyaga. No? Marami kasing paraan para makapagtapos. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi makapagtapos ng pag-aaral ang isang bata. Maraming way, no? Ang importante lang gusto mo na makapagtapos. Kailangan ng hard work, at suportado ng magulang. True. Importante yun. At Importante. mag-research ho kayo, magtanong-tanong, hindi masama yun. Mas madali na nga ngayon makapagtanong kung saan pwedeng meron kang mapasukan na pwede kang maging scholar, diba? Agree ba, Sir Joel? Agree? Agree! Opo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!